mga boss, mag-unbox po tayo. Alam niyo naman natin ngayon na ready na tayo dyan. Meron na tayong solusyon para sa brown operator ng Blue Yeti. Hindi lang po sa bahay natin magagamit to. Magagamit natin. Turbo. Yan. Sa bahay. Tapos bukas, testing natin. Dadalhin ko siya sa site. Testingin natin sa mga 200L. Ano po yung kanyang kasi sa aming project is ito po yung pinampuputo. Mabibiling solar panel nito. I-cover na natin. Problema kung tapos na sila sa loob, pwede na lumabas yung for today's video mga boss, mag-unbox po tayo itong bagong Blue Yeti 200 AC200L. So, unboxing. Alam niyo naman natin ngayon na papalapit na po ang tagulan. So, asahan natin na madalas na po yung magiging brown out. So, ready na tayo dyan. Meron na tayong solusyon para sa brown out. Lalo na't kailangan natin yung kuryente dito sa bahay. Tulad itong ating mga alaga, mga pet, aquatic pets. So kailangan po nila ng aerator. So meron tayong solar power generator ng Blue Yeti. So silipin natin kung ano po yung laman itong Blue Yeti AC 200L. Unboxing. So, hindi lang po sa bahay natin magagamit to. Magagamit din natin ito sa trabaho. For example, wala pong kuryente sa ating job site. So, magagamit natin itong Blue Yeti. Medyo may kabigatan. You know. We have here is kanyang Blue Yeti bag. Nandito yung mga cable. Sa charger, sa AC. Ito, dito pa check natin sa manual strap. And then user manual. Tapos yung kanyang mas malaki siya sa sa Blue Yeti AC 180.
Sa aking isa. Ito, tabang muna natin. Yeah. Tcharan! Wala na. So, ito po siya. Ang kagandahan dito, mga boss, sabi na, yung po kanyang mga socket, meron siyang rubber cover. And then, meron siyang 12 volts, 10 amps na lighter charger. Tapos meron siyang 48 volts na 8 amps. Tapos meron siyang USB Type-C na 100 watts. And then, sa isa, USB A 18 watts and dalawa. Tapos USB 100 watts Type-C. Pwede natin charge dito yung ating mga phone. Tapos apat na AC outlet. Tapos meron siyang pinaka 125 VAC. Ito, kung gagamitin po natin siya sa bahay, pwede natin siya sa kabito. Ayun. So, siyempre, i-on natin. Tingnan natin kung may charge. %32% battery. So, tomorrow, gagamitin natin siya. Susubukan natin sa job site kung ano yung mga tools na kaya niyang paandarin. Itong AC 200L is 2,400 watts po siya. Ayan, 2,400 watts or 2,048. So, ayan. Bagong AC 200L ng Blue Yeti. Ayan, kinarge ko po siya kanina 32%, halos sa siguro mga 20 minutes. So nasa 70% na. Tapos in-install ko na rin po yung kanyang application. Ayan, meron siyang QR code dito. So ang i-download lang yung Blue Yeti app. So ayan na siya, naka-connect na, naka-bluetooth na. So nasa 70% ang kanyang charging. Tapos meron siyang dito. Kung gusto mong mabilis po siya mag-charge, meron siyang settings dito. So pwede mo siyang ayan, turbo mode. Ang turbo, kung gusto mo mas mabilis yung charging mode niya. So siguro standard lang natin. Standard lang yung ating pag-charge. Ayan. Nasa standard mode lang po 'yan. Tapos hindi ko pa nababasa yung yung manual. So ayoko munang anuin po itong mga niya dito. Yung kanyang setup. So ayan lang. Nakikita natin sa cellphone kung ilang percent pa siya. 71 na siya. Ayan. 71%. AC 200L. Tapos itong isa. Ayan, itong isa AC 180. And bali po pala itong Blue Yeti na to mga boss, sponsored po yan ng Blue Yeti, binigay sa atin para magamit natin sa ating sa bahay, tapos sa trabaho, at mapakita natin sa video na useful, napaka useful itong mga power solar generator na to. Less hassle. Itong isa na to mga boss, sinubukan ko na po to. Kung hindi ako nagkakamali, dun po sa project namin sa Talugtog, napailaw po niya yung buong bahay na napakarami ilaw. Umabot po sa 1,500 watts ang 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 1,500
ano niya, wattage niya, nung pinailaw ko yung buong bahay. So syempre pagka mataas yung watts na nilalabas niya, mas less yung kanyang time na magagamit. So ito, testing ko to ngayon. So tomorrow na pala. Bukas testing natin, dadalhin ko siya sa site. Testingin natin sa mga tools, sa mga gamit sa construction site bukas. So napaka-useful po nito. Shoutout sa Blue 80, maraming salamat. Okay, 100% natin para bukas dalhin ko sa biyahe at yan natin siya. Testing natin. Blue 80 AC200L. The next day. So ayun na mga boss, nandito tayo ngayon sa job site dito sa project namin. Testingin natin itong Blue 80 AC200L, kung ano po yung kanyang may ibibigay sa atin. Ayan, ito po yung aming project. So tingnan natin kung mapapaandar niya or kaya niyang paandarin itong mga gamit nating power tools dito. Dito po kasi sa aming project is madalas ang magiging brownout. Actually meron po akong dinalang ano dito. Ito, generator. Kaya may nakantabay na generator dito. Ayan. Ayan o. Yung generator namin na ginagamit pagka nagpa-brownout po rito. So this time iuuwi ko na to dahil meron na tayong bagong Blue 80. Ayan, AC200L 2400 watts, 2048 watts hour, WH. Ayan. So subukan muna natin siya sa sa mga tools natin tulad ng cut-off, laging ginagamit, grinder, barena, welding. So tetestingin natin ngayon. 100% ang kanyang battery. Yan, 100%. Ayan, testing muna natin siya dito sa cut-off. Ito po yung tools na gamit namin pamputol ng mga rebar ng mga bakal. So yung kanyang 220 volts tapos 2400 watts. Ayan, subukan natin. Sasak natin, naka-on na tayo. Sasak muna natin. Ayan, tapos on natin yung AC. AC on. Ayan. Nakikita nyo naman po na nakailaw na yung kanyang AC doon sa kanyang panel. So makikita natin dito yung kanyang output kung ilang watts ang niya, ang out nito o ang kinakain nitong cutoff na to. Kung true rated siya na 2400 watts, which is yung ating Blue 80 sa 2400 din. So halos pala same lang. Tingnan natin. So test, unang test. Ito panel. .1 hours kung dire-diretso mo siyang gamitin. $970-80 watts ang kanyang output. Ayan, halos 970, 980, lalalo po sa ganun. So hindi totoo to. Itong kanyang 2400 watts, nasa ano lang siya, 900. So kung dire-diretso po siyang gamitin, nasa 2 oras may get yung kanyang yung kanyang working time. Kung gamit natin itong ating Blue 80 AC200L. So good.
Siyempre, pagka nagpuputol naman po ng bakal, hindi na po dire-diretso yan. So matagal din natin gagamitin to. So testing naman natin siya pagka sa mga aming mga power tools na cordless, sa mga charger, kung ilang watts yung kanyang makukonsumo. Tara, dito naman tayo. So ayan na mga boss, ito naman po yung mga charger ng ating mga cordless na power tools. Yung Makita, Bosch, and then Inco. So apat po yan. Ang kanyang watts output nasa 134 watts. If continuous natin gagamitin to, magagamit natin siya ng 11.1 hours. Ayan. So yun, napakaganda po nitong Blue Yeti AC200L. So hindi lang siya pwedeng gamitin sa ganitong trabaho, pwede rin siyang pambahay. Ayan. So next natin, itong water pump. Itong water pump na to mga boss, 1.5 horsepower submersible pump. Kung kaya niyang paandarin ito, lalo na sa pagka nag brown out, pagka ganito yung gamit nyo sa bahay, for sure po, pagka naubos yung laman ng tangke, wala kayong tubig. So kung meron ka nun, Blue Yeti, tingnan natin kung kaya niya paandarin ito ng pupunuin niya. Natin siya. Shutdown natin siya ng ano siya, magtitira lang siya ng siguro mga 10 psi. Ayan. Orderin natin todo tong tangke. Tapos tingnan natin kung ilang watts ang kakainin niya sa isang puno nitong 84 gallons na pressure tank. So drain ko muna to, ida-down ko hanggang sa 0. Tapos obserban natin kung ilang watts ang kakainin niya gamit yung Blue Yeti, or kung mapapaandar ba niya. Ayan. Alam ko yung sa aking AC180, napaandar po niya to much more kung dito sa mas malaki na Blue Yeti. So let's try. Ayan, drain ko siya. Hinaan natin tubig, inubos natin hanggang sa 0. Yung motor po nito nasa ilalim, submersible po ang tawag dyan sa motor na nasa ilalim siya. Wala siyang ingay na madidinig tulad ng Blue Yeti. Di katulad ng generator na gasoline, hassle po yung kanilang ingay, tapos kailangan pong bumili ng gas para mapaandar. So itong Blue Yeti, meron din pong nabibiling solar panel nito. If ever na nasa place kayo na walang kuryente, pwede po siya i-charge sa sa solar. Let the sun pay your bills. Ayan, down to 0. Ito po yung wire niya. Para lang makita nyo, nasa Blue Yeti ko siya i-connect. Ayun, sinasaksak lang po namin to, temporary lang pa lang kasi to. Ayan, ayun po siya. So 0 na siya. Ngayon, tetest natin. Patayin muna natin yung AC bago natin siya isaksak. So plug natin. Nasa 98% po yung ating battery. So tingnan natin kung ilang percent na kakainin niya. Puno nitong 84 gallons na tank. So start. Ayun, humandar. 1394 watts ang kanyang output. 1390. So nasa 1390 naglalaro. Tapos if continuous, magagamit natin siya ng 1.4 hours. It continuous umaandar yung motor, 1 oras at 0.4, 40 minutes. So obserbahan natin kung ilang percent nakakain. 98 hanggang mapuno.
kumakarga na siya. Mamamatay po ito sa 40 PSI. No problem sa tubig kahit mag brown out. Yan, 97. Okay. Ay mga boss, nag-shutdown na po. Nag-automatic shut off na itong kanyang pressure tank, which is 40 PSI. So tingnan natin kung ilang percent ang battery consumption niya. 94, 98 kanina. So kumain lang po siya ng 4% ng battery. Isang load nitong tangke from 0 to 40 PSI. So ayan o. Okay. 94. Okay. Approve. Maganda. Ano po siya? Maasahan si Blue Yeti. Ayan, biruin nyo. Pagka wala pong kuryente, so walang problema. Kung deep well man ang gamit nyo, Jetmatic. So mag-invest na po kayo ng Blue Yeti. Ayan, kung magkakape, walang kuryente sa inyong area, may dala kayong Blue Yeti na AC 200L. So no problem. Subukan natin. Ayan, puno po yan. 2 liters maximum. Try natin kung ilang percent ang battery na kakainin niya. Nasa 280 watts ang output. Natin kung ilang percent ang battery consumption niya. Puno na 2 liters. Kahit 10 katao makakapagkape na dito. So yun mga boss, nag-automatic na po siyang patay. Mainit na yung halos sa mahigit 2 liters na tubig. Ang kanyang battery consumption 93 kanina. So halos kumain po siya ng 9% ng battery life nitong Blue Yeti AC 200L. So no problem, ang dami nang makakapagkape dito. Pwede po ang panligo. Kahit sa 2 balding tubig, pwede na pong ihalo to if malamig din sa area. So yun, 9% ng battery to 2 liters na tubig kaya niyang painitan sa 9% battery life na kanyang magagamit. So yun muna yung ating mga test muna ngayon dito sa Blue Yeti. So the next video na ang susunod na test natin dito. Okay, pero ganda niya. Napaka useful nitong Blue Yeti. Tignan natin. So project update muna tayo. Ayan mga boss, naglalagay na po sila ng gutter. Ayan, kulay brown ang gutter. So by this week din siguro baka mag-deliver na rin po yung yero. O makapaglatag na rin kami ng yero dito. Still ongoing po yung pagpa-plastering nitong project. Yan, electric fan na nakasaksak po sa kanya. 62 watts ang output. 19.2 hours, naka number 2. Standard electric fan. Number 3 natin.
Tingnan natin kung ilang watts yung lalabas. 65, 66. So 60 lang halos, 60 watts. 66 watts. Ang electric fan, magagamit siya ng working hours niya is 17.2 hours. Kanyang tatagal pagka continuous ang paggamit. Ayan na mga boss, kung gusto nyo pong mag-invest ng ganitong unit ng Blue Yeti 200 AC200L, so ilalagay ko po sa description box yung link kung saan po kayo pwedeng umorder na mababa po or mura. Meron pong discount dito sa ating video. Ayan, nasa description box po ang link dyan sa ibaba ng ating video. Check na lang po. So, maraming salamat po. Ayan, yung downspout. Hindi na po kami gumagawa ng bukilya. Dati gagawa ka pa ng bukilya sa GI sheet tapos ilalagay dyan. Which is pagka kasi nakapatong sa loob yung pinaka-bukilya na ginagawa ng yung old school, ganun po yung ginagawa. Pero ngayon, ganyan lang. Ayan, tapos i-rebet na lang tong ano na to, BDC na to. Dito nakapasok yung BDC kung saan yung hub niya isa sa taas. Ayan yung hub. Ito. Yung hub sa taas po yung pagganyan. Pagka naglalagay po kayo ng downspout, dapat yung hub nasa taas. For example yan, sa taas yung hub, tapos yung sunod niya, so nasa lobong dito. Huwag po pababa yung hub, pagganyan. Dapat pataas, nasa taas. Taas yun. Tapos i-rebet na lang. Mas maganda, mas maano yung gutter, matutuyo ng tubig pagka po kasi yung old school. Minsan hindi nauubusan ng tubig dahil nga meron siyang lison na nakaangat tapos meron pa bukasil. Tapos maganda yung malinis yung tingnan. Ayun siya. Friday ang delivery ng yero. Yung pinapasok ko para hindi maano dito pagka umulan. Yung basa. Yung mga metal paring. Ayan, bali umorder muna po ako ng 100 pieces ng carrying channel. Ito po yung carrying channel. Tapos ito yung metal faring. Tapos Solengel. Ayan. Tapos 200 dito. Ang presyo po nito dito sa Channel Hardware 94. Same lang to. Yung carrying channel saka yung metal paring 94 pesos. Tapos ito nasa yata 60 pesos yata isa ng Solengel. Ayan. First batch pa lang po ito. Siguro sa ilalim. Dito sa first floor. Ayan. Ano na yan, magiging sapat na siguro yan. Tapos sa susunod na lang sa second floor naman. Pasok muna nila. Pagka po kasi naulanan to, for example, umulan mamaya, hindi namin tinabi, nabasa, possible po na mga ngalawang to. Yung posing tubig ulan may acid, parang medyo maalat, kaya madaling mga lawang pagka naulanan. Tulad ngayon, itong binububungan namin is naulanan na yan, kaya pinapinturahan ko lahat para hindi rin mga lawang. Yun na siya, ayun, gutter. So sa Biyernes daw po di-deliver yung yero. Yung price ng yero halos sumabot po ng kulang 100 yata, 100k. Pina-order ko na rin kay Bayaw. 0.6 ang thickness, ang kapal. Yun na po yung pinakamakapal na available sa mga hardware na malaki dito sa amin. Wala na pong 0.7, 0.4, 0.5, 0.6. Yun lang po yung thickness ng yero na available. Kung may 0.7 sana o may 0.8, kukuha ko dahil yun nga pong gusto ni owner dito, yung bubong niya is matibay para daw
in the future magpapalagay po siya ng solar. So lalatagan po ng solar panel yung bubong, which is maganda naman po yung ano niya, yung orientation niya. Alos sa maghapon nakaano yung araw dyan sa bubong. So maganda yan pagka nilatagan ng solar panel, lalo na medyo ano din, hindi siya ganun ka-slope, paano siya, maganda latagan. Ayan, saka matatag po yan. Yung ginamit namin, yung mga Raptor niya is C-channel bar na 2x6 na 8mm. Ayan, nire-layout na nila tong dito sa may likod. Ayan, ka-plastering na rin po yan. Yung mga iba lumalabas na yung mga mason, palinis na rin sa loob. So siguro tingnan natin pagkatapos po yung mga pintor natin sa San Fernando, lilipat natin dito para makapag-apply na sila ng skim coat. And ito na yung mga stirrup na dadalhin sa ano, sa naman to, Olongapo. Ayan o, yung stirrup. Dito ko na po pinapabricate dahil medyo may kamahalan yung bakal sa ano, sa Olongapo, para makatipid din tayo. At the same time wala din pong ano doon pala, wala din palang space para mag-bend. Medyo limited lang po yung space doon. Mamaya pagka hindi na masyado mainit, akit tayo sa taas, silipin natin yung bubong. Yung alaga na yung bibi mga boss, pinakawalan na namin. Ayun na sila oh. Ang dami nila, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bibi. Uy. Ang laki na nila. Dami. Kalmaki yan, tapos sabay-sabay ng itlog. So malamang magiging farm ng baby to. Biniwin nyo 12. Sabihin na lang natin mga 6 na lang yung magiging babae dyan. Tapos sabay-sabay ng itlog, naglimlim. Pipisa sila ng tig-10 na lang. So 60 pieces na baby. Ang dami. Nag-umpisa lang tayo sa dalawa na yan. Tapos yung gulay pala namin dito, may dala akong buto ng upo, patatanim ko sa kanila para may ano silang upo naman dito. Upo no. Upo tambuli. Sino ang padre mo dyan, Ben? Si Timak. Oo. Ito yung ano, ito yung maid's room. Kung sariling CR yung maid dyan. Ha? Yung CR. Ayan o, laki ng CR. Tapos CR ng maid. So ayan na, dito po sa front inaayos na yung scaffolding kung saan sasampa yung mga magpa-plastering po dyan. Tapos syempre pagka nag-install din ng spandrel, so yung scaffolding na itatayo rito hanggang mapinis na po yan, hanggang mamasilyahan, ay first palitada, and then yung spandrel hanggang ma-apply ng waterproofing, mamasilyahan, mapintura. So yan, update muna tayo. Ayan si Mang Sani, pinaporma na rin po itong pinaka bubong dito sa kanyang porch. Okay na. Yung mga ceiling materials mga boss, in order ko na, di-deliver daw ko yun.
carrying channel, metal paring, wall angle. Ayan, para makapag-framing na rin po sa ng ceiling. Yan, tapos pagtapos ng ceiling, so pwede na tayo mag-tiles. Tapos pwede na rin mag ano dito, masilya, mga pintor, skin coat. Yun, kanang kabubong na to, magiging presko na dito sa taas. May mga canopy, okay na rin. And gutter. Sa ibaba. Ayan o. Linis. Ang ganda ng plastering. Rough siya pero pino. Diba? Pagka namasilyan po yan, puputi na yan. Magiging white na. Ceiling framing. Tapos tiles. Sa finishing. Finish na tayo. Ay, nag-umisa na rin mag-wiring sa lighting. Ayun na. Gusto lang na si Utol.